Mabilis nga lang ba talaga yung loan dito sa GCash? Aabot pa ba ng 2 days or 48 hours? Paano kung kailangan na natin yung pera? Makukuha na ba agad natin to? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung niloan ko sa GCash kung saan in-apply ko to gamit yung app at meron na agad free insurance. Sa pag-apply ng G-Loan sa GCash, mabilis lang daw ang approval nito. Ang ginawa lang namin, pagka-login, kung makapapansin ninyo, nasa 15,000 yung balanse ko dito, biglang nagbago yung amount nung nag-apply ako ng loan. Bali dito sa borrow, G-Loan, andito yung loanable amount. Depende nga pala sa amount kung ano yung term o ilang months babayaran at magkano na rin yung interest rate. Mamaya i-discuss pa natin yan. Tap natin tong Get Started. Right away, makikita mo yung step 1, 2, and 3 kung saan ang gagawin mo lang ay fill upan yung amount dito sa step 1. Ang minimum amount ay nasa 5,000 pesos. Sa step 2, makikita mo na agad yung applicable na interest. Kapag 5,000, 9 months babayaran with 1.89%. Ito yung babayaran kada month. Itong free insurance, ang maganda dyan ay kung sakaling na ospital ka, habang tumatakbo yung loan, makakakuha ka ng cash allowance. Pwedeng 500 pesos per day or 10% ng loan amount. Kung sakali naman may hindi inaasahang pangyayari, halimbawa nagkaroon ng permanent disability, ibig sabihin, hindi na makakapagtrabaho o di naman kaya ay namatay due to accident, yung loan mo, itong hinihiram, ay automatically paid na. At just in case na may binayaran kang portion, halimbawa naka 2 months paid ka na, ibabalik sa pamilya mo o sa beneficiary mo yung binayad na amount. Close natin to. So, yun yung free insurance dito sa GCash kapag nag-loan. By the way, kung pinapanood nyo to, hindi ko sure kung may free offering pa rin ng insurance, i-double check nyo na lang habang nag-a-apply kayo. Sa step 3, dito mamimili ng dahilan kung bakit nag-loan. Ito yung mga pagpipilian: business expense, debt consolidation, emergency, at iba pa. Just in case na kailangan agad yung pera, especially kung emergency, kaya due date na sa binabayarang bills, pwede itong GCash. Halimbawa, piliin natin yung emergency, referral code. Kung sakaling meron kayong code, pwede nyo ilagay dito. Sa summary, makikita nyo yung final amount. Hindi dahil nag-loan tayo ng 5,000 pesos ay 5,000 na rin yung makukuha. Dahil merong processing fee na ina-apply dito. Katulad ng nakalagay dito. Kung may question kayo na paano yan, ang gusto ko is 5,000 pesos dahil yun yung kailangan kong bayaran. Yun yung bill ko. Ang gawin nyo, i-adjust nyo na lang yung amount. Sa pag-adjust ng amount in increments of 500, ibig sabihin magdadagdag kayo ng tig 500 para mag-proceed sa next step. Pwedeng 5,500, 6,000. Ang pinakamaliit na amount, again, ay 5,000. Hindi dapat alagpas dito sa 100,000 pesos. Ito yung halimbawa, kapag sinobrahan ninyo, magkakaroon ng pula at hindi mag-proceed sa step 2 and step 3. Pero kapag 100,000 yung niloloan ninyo, automatically nagbago yung term, 24 months or 2 years babayaran, at nagbago din yung interest. Nasa 1.99%, ito naman yung babayaran kada buwan sa loob nga ng 2 years. Ito naman yung processing fee niya na ikakaltas, nasa 97,000 talaga ay mapupunta sa GCash wallet ninyo. Kung sakaling 50,000 pesos naman, doon makukuha yung pinakamababang interest na ino-offer sa ngayon. Nasa 1.59%, nababayaran naman na isang taon na ang monthly payment ay nasa 4,961. Lahat ng ilo-loan natin ay may kasamang free health insurance. Ngayon, ibalik ko to sa 5,000 pesos, nagbago yung interest, nagbago yung term, ito yung monthly payment or amortization. Step 3, emergency ulit. And then, okay na ako dito, tap ko tong get this loan. I-review lang yung information tungkol sa inyo. Bali, sa GCash wallet natin, ito yung nakasave na info. Wala tayong gagawin dito, kung hindi, mag-scroll down, itap ang next. Dito tayo may kailangan fill up na information. Ilagay ang nickname, gender, civil status, maging yung other mobile number. Ibig sabihin, ibang cellphone number ang ilalagay dito. Optional lang tong landline. Sa bandang baba naman, emergency contact. Pwedeng parents, kapatid, pinsan, tito, tita, or lolo o lola. Ilagay dito ang buong pangalan, cellphone number, maging yung relationship. I-tap ang next. Kung sakali may kailangang i-update na information, i-click lang tong edit user profile or edit details. Kapag okay na, wala namang kailangang i-edit dito, i-check itong I agree, i-tap ang submit. Ito yung amount na may receive, ito yung mabayaran kada buwan, bali i-review nyo lang kung tama lahat, ito yung interest, and then kailan babayaran. So, amount to receive is niles na yung processing fee. So, kapag okay na, i-check tong tatlong I agree,
and then tap continue. 4,850 makukuha, tap confirm, processing na, pero kailangan i-approve gamit ang OTP. That's why hindi nyo dapat binibigay yung OTP sa ibang tao. It means may ina-approve kayong transaction, either loan or fund transfer o iba pa. I-enter dito yung code na may receive katulad nito, and then tap submit. Ito na. Congratulations! Within 48 hours daw makukuha na yung pera. Pero sa experience namin, right away from 15,000 naging 19,000 pesos na ito. Kapag check nyo yung transaction, makikita nyo rito yung G loan disbursement. Andito yung details niya. And then, just in case na wala pa dito yung hinihiram na pera, pwede nyo i-check yung inbox ninyo at pumunta sa notifications. Dito nyo makikita kung may update na ba, kung nag-fail or successful. Sa case na to, G loan successful na siya. Ito yung details at may free insurance nga. So, napakadaling mag-loan just in case na kailangan nyo pa mag-loan sa GCash at hindi nyo na-maximize yung loanable amount. Punta lang ulit sa borrow, G-loan. Tap nyo lang yung okay at andito pa yung pwedeng ihiram na pera kung saan pag tinap nyo tong get another loan, makakahiram ulit kayo sa GCash. Also, dito rin sa dashboard, makikita kung kailan yung due date niyo just in case na nakalimutan at pwede rin siyang bayaran from here. Ganon kadali, hindi na kailangan ng more than 24 hours or 48 hours para mag-loan, nakuha agad yung pera at nag-reflect na nga siya dito sa wallet natin sa GCash na pwede pang bayad ng bills or for emergency reason, pwede. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!